الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا نزله في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقد أنزله في ليلة القدر المبارك إنا أنزلناه في ليلة القدر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa daming biyaya na ipinagkaloob niya sa atin. Kasama sa mga biyaya na yon ay ang Islam, sapagkat ang Islam ay isa sa pinakamalaking biyaya na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil isipin natin na kung tayo hindi mga Muslim, makikita natin na magagaya tayo sa mga taong hindi nananampalataya kay Allah at saka walang batas na sinusunod. Kaya marapat lamang na tayo ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga biyaya na kanyang binigay sa atin, lalong-lalo na ang Islam. Kabilang doon sa mga biyaya na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang biyayaan ka ng Allah ng Quran, ang biyayaan ka ng Allah ng pagbabasa ng Quran at pagsasaliksik ng kaalaman at pag-aralan ang Quran. Sapagkat ang Quran ay siyang nag-iisang batas na ipinatupad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta. Kaya ang batas ng mga Muslim ay nagmumula sa Quran at sa hadith sa mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katulad ng nabanggit natin na ang Quran ay ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. Nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang Quran, "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran." Ang Quran, ang buwan ng Ramadan ay diyan ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. At hindi lang doon, ang unang ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala na surah sa Quran ay ang surat Al-Alaq. Tulad nung si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nasa Makkah, ibinaba niya ito kay Propeta mula kay Jibril at ang unang ipinabasa niya ito ay nagpapahiwatig ng pag-uutos kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na magbasa. Tulad ng nabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq." Basahin mo ang pangalan ng iyong Panginoon na siya ang lumikha. Marahil narinig natin ang kwento dyan sa unang surah ng pagbaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Mula kay Allah at sinabi ni Allah, tapos kay Jibril na naman. Tapos si Jibril, siya naman ang nagpaabot kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. At nabanggit ng mga ulama na ang araw na yon ay Laylatul Qadr. Tulad ng nabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr." Katunayan na kami ay ibinaba namin ang Quran sa Laylatul Qadr. Ano ang Laylatul Qadr na yan? Ano ang Laylatul Qadr na yan? Yan yung nabanggit din ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa surah na yon, na sabi niya, "Laylatul Qadri khairun min alfi shahr." Yung Laylatul Qadr na yan ay mas mainam pa sa 1,000 buwan. Mas mainam pa ang Laylatul Qadr na yun sa 1,000 buwan. Ibig sabihin, pag nakagawa ng kabutihan ng isang tao, yung kabutihan na yun na ginawa ng tao na yun, yung gantimpala niya ay mas mainam pa doon sa magagawa niyang kabutihan doon sa
sa loob ng 1,000 buwan. At nabanggit ng mga ulama na ang Laylatul Qadr ay dadaan sa buwan ng Ramadan, tab'an. Siyempre, sa buwan ng Ramadan. At nabanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sigurado na darating ang Laylatul Qadr sa last 10 days ng Ramadan. Tulad ng nabanggit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, taharraw Laylatul Qadri fi 10 al-awakhir. Pagsikapan nyo ang Laylatul Qadr sa last 10 days ng Ramadan. At nabanggit din ng mga ibang scholar na ang Laylatul Qadr ay darating o di kay bababa sa ika-27 ng Ramadan. Pero ang nabanggit ng karamihan ay bababa ito, ang Laylatul Qadr sa mga halimbawa 21 ng Ramadan o di kaya sa 23 or 25 o di kaya sa 27 or 29. Yan ang pinakamalapit na araw na bababa ang Laylatul Qadr na magkakaroon. Ang Quran bilang isang Muslim, marapat lamang na paramihin niya ang kanyang pagbabasa ng Quran. Bilang isang Muslim, marapat lamang na paramihin ang pagbabasa ng Quran, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. Dahil ang buwan ng Ramadan ay tinatawag din itong Shahrul Quran. Ito ay buwan ng Quran. Bakit tinawag na Shahrul Quran? Dahil dito ibinaba ang Quran sa buwan na ito. Kaya ang mga salaf, ang hal ng mga salaf, kapag nasa Ramadan sila, kapag inabutan nila ang buwan ng Ramadan, may ilan sa kanila na everyday nababasa nila ang Quran. Everyday nakakatam nila ang Quran. May iba sa kanila na every 3 days nakakatam nila ang Quran. Tulad umano ni Imam Ash-Shafi'i. Si Imam Ash-Shafi'i, nabanggit ng mga kanyang estudyante na si Imam Shafi'i daw ay nakakatam niya ang Quran ng 2 beses sa isang araw. Ibig sabihin, kapag ang Ramadan ay 30 days, nakakatam niya ito ng 60 times sa buwan ng Ramadan lamang. Ganyan ang hal ng mga salaf sa buwan ng Ramadan. Lahat ng mga gawain nila nakagugol lamang sa pagbabasa ng Quran at sa paggawa ng napapaloob sa Quran at sa pagtuturo ng Quran. Tulad ng nabanggit ng mga ulama, wa kana ba'dhum yaqtimu fi qiyam Ramadan fi kulli 3 layalin. Yung iilan sa mga salaf, natatapos nila yung pagbabasa ng Quran sa buwan ng Ramadan sa 3 layalin, 3 days. Wa ba'dhum kullu sub', at yung iba naman sa kanila ay every week. At yung iba naman sa kanila, natatapos niya yung pagbabasa ng Quran, yung buong Quran, ng 10 araw. Tapos binanggit natin, tapos yung iba, tulad ni Shafi'i, nababasa niya o di kaya natatapos niya basahin ng Quran sa ng 2 beses sa isang araw. At si Ahmad ibn Hanbal na naman, ganun din, natatapos din niya ganun din siya, yung ginugugol niya yung oras niya sa pagbabasa ng Quran. At nabanggit ng mga ulama na si Ibn Abbas, si Malik bin Anas, kapag pumasok daw si Imam Malik, kapag pumasok daw ang Ramadan, hindi na niya binubuklat ang ibang kitab maliban lamang sa Quran. Ganyan ang hal ng mga salaf. At saka hindi na siya nagtuturo ng ibang kaalaman maliban lamang sa Quran. Ang Quran lamang, ang pagbabasa ng Quran at pagtuturo nito ay ang kanilang inaatupag sa buwan ng Ramadan.
Dahil ang pagbabasa ng Quran sa buwan ng Ramadan ay napakalaking gantimpala na ibibigay ng Allah, ibibigay ng Panginoon sa taong gumagawa nito. Dahil ang mga gawain sa buwan ng Ramadan ay mudha'af. Halimbawa, mudha'af times yan, times mga halimbawa kapag nakagawa ng isang bagay, ita-times yan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung gantimpala niya sa 10. Halimbawa yung isa gagawin niyang 10 at saka hindi na mabilang yung hasanat na ibibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpapanatili o digay ang pagbabasa ng Quran ang maging ang palagiin ng isang tao, ang pagbabasa ng Quran ay isa sa pinakamagandang katangian ng isang tao. Ay halimbawa, naging katangian ng isang tao ang pagbabasa ng Quran, hindi niya tapos binabasa niya ito para lamang kay Allah, para mapalapit siya kay Allah. Yan yung mga taong gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng nabanggit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na pinag-utos niya ito. Sabi niya, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi. Basahin niyo ang Quran sapagkat ito ay darating sa yawmal qiyamah na syafi'an li ashabihi, kanyang ililigtas ang mga nagbabasa nito. Syafi'an li ashabihi, yung mga ashabul Quran, sila yung mga taong ililigtas ng Quran sa kabilang buhay. Ang mga taong hindi nagbabasa naman ng Quran, ang mga Muslim na ang mananampalataya kay Allah na hindi nagbabasa ng Quran, inihalin tulad ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam inihalin tulad ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagkain. Halimbawa, sabi niya, ang mu'min daw na ang nagbabasa ng Quran para siyang utrudya. Ang utrudya na yon, yung ta'am niya, yung lasa niya ay maganda yung lasa niya at saka mabango yung amoy niya. May lasa na, maganda na yung lasa, tapos mabango pa yung amoy. Tapos yung mu'min naman na hindi nagbabasa ng Quran, inihalin tulad ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang tamr, yung dates na may lasa pero walang amoy. Ganyan, pero lahat sila ay maganda, lahat sila ay nasa mabuti dahil sila ay parehong nananampalataya kay Allah. Tapos yung nagbabasa ng Quran at saka hindi nagbabasa ng Quran, la syak anna alladhi yaqra'ul Quran, sigurado na yung nagbabasa ng Quran ay mas mainam doon sa mananampalataya na hindi nagbabasa ng Quran. At saka nabanggit din ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanya itong sinabi, inna Allah yarfa'u bihadhal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Katunayan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay itataas niya ang mga tao, itataas niya ang mga taong dahil sa Quran na yan, dahil sa kitab na yan. Ano ang maintindihan natin dito? Itataas niya ang mga tao dahil sa kitab na yan, dahil sa Quran, dahil sa pagbabasa nila ng Quran at dahil sa paggawa nila sa nakasaad sa Quran. Dahil binabasa nila ang Quran at ginagawa nila, isinasabuhay nila ang nakasaad sa Quran. Wa yada'u bihi akharin, at ibababa niya ang mga ibang tao. Yung mga ibababa niya na yon, yung mga ibababa niya na yun, yung mga taong hindi nila binabasa ang Quran, hindi nila pinag-aralan ng Quran, hindi nila isinasabuhay ang Quran. At nabanggit din ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang Quran ay siya lamang ang ating kaiinggitan. Tulad ng nasabi niya na la hasada illa fi ithnatain. Walang kaiinggitan ang isang tao maliban lamang sa dalawang bagay. Ano ang bagay na to?
sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-layli wa atraf an-nahar. Yung lalaking ibinigay sa kanya ng Allah ang Quran, tapos ginagawa niya ito sa binabasa niya ito at sinasagawa niya ito araw man o gabi. Yun yung kahalagahan ng Quran. Wala tayong kainggitan dito sa mundo maliban lamang sa dalawang bagay na to. Una, yun yung Quran, yung lalaking binigyan ng Allah, yung lalaking naisaulo niya ang Quran tapos isinagawa niya ang nakasaad sa Quran. Ginagawa niya ang nalaman niya, nakaturuan mula sa Quran. Pangalawang kainggitan natin na bagay dito sa mundo, yung lalaking rajulun atahu Allahu malan, yung lalaking binigyan siya ng Allah ng yaman, tapos ginagastos niya ito para kay Allah lamang. Ginagastos niya ito para kay Allah lamang, mapaaraw man o gabi. Kaya yan yung nabanggit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang shahid dyan ay yung Quran, yung kahalagahan ng Quran. Yung kahalagahan ng Quran. Bakit ba mahalaga sa atin ang Quran? Bakit ba mahalaga sa atin ang Quran? Dahil ang Quran ay kitabullah, kalamullah. Ang Quran ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng nabanggit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa in istajaraka ahadun minal musyrikin fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ang Quran ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Quran ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nabanggit din ng mga ulama na kung gusto ng isang tao na malaman niya kung gaano siya kalapit kay Allah, tingnan niya ang kanyang sarili sa Quran. Halimbawa, yung isang tao gusto niyang malaman kung gaano siya kalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang gagawin niya? Titingnan niya ang sarili niya sa Quran. Kung kinakaibigan ba niya ang Quran, kung binabasa niya ba palagi ang Quran, kung pinapag-aralan ba niya ang Quran. Yan yung mga taong malapit kay Allah. Halimbawa, yung taong laging bumabasa ng Quran, yan yung mga taong tunay na malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binabasa nila ang Quran para mapalapit sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yata'abbaduna bi tilawatil Quran. Kaya yung mga taong hindi nagbabasa ng Quran, ay hindi natin sinasabi na sila ay masasama, pero hindi nila binibigyang halaga ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi nila binibigyan ng halaga ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya marapat lamang sa atin bilang isang Muslim na paramihin natin ang pagbabasa ng Quran para matahqiq, para mapagtanto natin sa ating mga sarili na tayo ay nagmamahal kay Allah. Tayo ay pinapahalagahan natin ang Quran. Lalong-lalo na dito sa buwan ng Ramadan na ibinaba ang Quran sa buwan na ito. Marapat lamang na tayo ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng nabanggit natin kanina na ngayon ay patapos na ang Ramadan, nasa ika-28 days na tayo, yung mga nag-fasting na sumama sa Saudi Arabia, ngayon pang 28 days na nila ngayon. Tapos yung mga sumama naman sa Barm sa atin, mga 27 nila ngayon, pang 27 nila ngayon. Kaya may oras pa tayo na magbasa ng Quran. Dapat sana itong mawdu' na to ay gagawing pang-una o di kaya isasali doon sa mga naunang topic para mabigyan natin ng halaga o di kaya matasdi' natin, ma-encourage natin ang ating mga sarili at ang ating mga kasamahan sa pagbabasa ng Quran. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, may 3 days o di kaya 2 days o di kaya 1 day lang tayo na natitira dito sa buwan ng Ramadan. Kaya marapat lamang nagamitin natin ito sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hiling natin sa Allah na tanggapin niya sa atin ang lahat ng mga nagawa nating mabuti, tulad ng pagsasamba sa gabi, tarawih, salatul tarawih, at tahajjud,
at saka yung ang pagbabasa natin ng Quran, at saka yung mga sadaqah na binigay natin sa mga nangangailangan. Tanggapin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating nagawang kabutihan dito sa buwan na ito, at naway magkaroon tayo ng aral, dahil ang Quran ay ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan na ito para maging aral sa atin. Shahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ang buwan ng Ramadan na ibinaba ang Allah, na doon ibinaba ng Allah ang Quran, hudan linnas, para maging gabay sa mga tao. Kaya naway maging gabay sa atin ang Ramadan, maging may napulot tayong aral sa Ramadan na ito, at bigyan din tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng edad na mataas para maparami natin ang ating mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila huna as'alullah li wa lakum wa lisairil muslimin an yaghfira lana khatayana wa an yaj'alana min as-salihin. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.